Inatake ng maraming snail ang dahon ng okra. Mabuti na lang at halos tapos na ang harvesting time. So ang ginawa ko, dahil maraming butas yung dahon, yung iba ano na lang, tiniris ko sa aking daliri. Yan ang dami Kaya yung iba nilagay ko sa bottle para sila ay hindi na mabubuhay. So ang gagawin natin pag tayo may tanim, lagi nating binibisita. Ito, binibisita ko nga pero hindi ko pinapansin dahil butas lang. Ayaw kong gumamit ng insecticide or pesticide. Ayan mga snail egg. Mga gumagapang na Yan ginagawa ko, tinitiris ko na lang na ganito Yan, isa-isa ko na lang. Ayaw kong isprehan ng lason. Dami, libo na ang natanggal dito. Yung iba sinunog ko na lang. I use the shovel and then put them on fire. Ayan yung mga egg ng snail. Yung snail na kumakain ng mga dahon, naninira ng halaman. Ayan. Kasi kung pababayaan ko sila dyan, mas ito ang mangyayari kinakain nila yung dahon ng halaman. Tungkol sila rin sa kamuti, ito naman yung okra. So para hindi mapakinabangan naman yung mga susunod na bunga. So ang ginagawa ko po, dito, pwede kong tirisin sa kamay o kaya yung kapirasong stone po. Tulad yan yan. Durugin ko na lang. Yan, so patay na sila lahat. Yan, mayroon pa dito gumagapang. Ayan yung dalawa. Yan po. Yan, so yan, ayun pa. Dito pa. Kahapon, ang dami-dami. Tulad po nito. Yan po, yan yung snail. Yan, durog na siya. Good morning. Sa video ito ay ipakikita ko sa inyo paano ang pag-maintain or pruning sa okra. Ito, tinanim natin ito noong 3 months ago. So ito na, marami nang naani. Ito ay isang puno lang. Ngayon, dati pinababayaan ko yung dahon dahil natutuwa ako sa green na green at malalaking dahon. At yung mga raw materials na vegetable na pinagtabasan dito tinatambak. So ayon sa aking observation, gustong-gustong tirahan ng mga snail at iba pang mga insekto. Kaya ang ginawa ko nung makita kong puro butas na yung dahon, mga ganyan, ang daming butas, ay nilinis ko, tinanggal ko yung mga raw vegetables na hindi yung pinagtabasan. Nakita ko yung mga snail at hindi lang snail. So, pero kahit na ganun, ang dami pa rin bunga. Katulad nito, yan, maraming bunga yan. Kahit tinanggal na natin yung mga butas-butas na dahon nung almost every week nagtatanggal ako. Ito yung mga huling tinanggal natin, puras butas-butas At ang dating gumagapang na mga itlog ng snail. So, bawat puno marami siya na akong naani rito. Almost everyday, katulad yung namitas kahapon, malaki na naman. Ito, binhi ko yan na gumulang, pinababayaan ko na lang na maging hinog. So yan po, ang dami na nating okra. Kapipitas lang kahapon, ito naman ang bilis lumaki. So, ang ginawa ko, ito nga,
So, yan ang mga naalis natin sa araw na ito. But nung nakaraang couple days ago, a week ago, 2 weeks ago, ang dami na. So, na-prune na natin. So, after 1 week, makikita natin na mas maraming bunga ang darating. Kasi ang daming bulaklak na lumalabas sa ngayon. Tingnan nyo yan, oh. Sa isang puno yan, oh. Yung dikit-dikit ang mga bunga, sunod-sunod. Kaya yung isa na yan, pipitasin na yan mamayang hapon para maigulay na, mailuto na. So, ayan ang update natin dito sa okra. Kaya muli, mga kapatid, ang pagtatanim ng mga bawat vegetables ay inaalagaan, tinitignan lagi kung kung may nangyayaring mga pesting umatake. Titignan, inspeksyon ang kailangan para malaman ang problema ng isang halaman at kung ano yung mga hayop o mga peste, mga insekto na umaatake. So kung nag-enjoy kayo mga kapatid sa aking pinakitang video about how to maintain okra or ladyfinger in English, ay huwag kalilimutang mag-comment down below at kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalilimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa susunod kong video. So bye bye na po, don't forget thumbs up lagi sa aking vlog.